Pwede ko bang kunin ang tirang pagkain mo, sir? Ngunit nang titigan ng bilyonaryo ang kanyang mga mata, isang himala ang naganap. Sa ilalim ng malabong ilaw ng mga chandelier na parang nagyeyelong mga bituin, ang bulong ng karangyaan ay bumubuo sa bawat sulok ng Blue Sky Bistro, ang pinaka-eksklusibong restaurant na matatagpuan sa gitna ng Makati. Ang gabing iyon ay nababalutan ng velvet na katahimikan na ginugulo lamang ng eleganteng himig ng piano na umaalpas sa hangin. Ang bawat mesa, ay isang tahimik na kaharian ng kapangyarihan at prestihiyo, nililiwanagan ng kandila at pinakoronahan ng kristal. Sa pinakamalayong sulok, sa likod ng mga orkidya at anino, nakaupo si Ricardo Cardo Reyes, 8 taong gulang, isang tech mogul, bilyonaryo at balo. Ang kanyang suit ay pinasadya mula sa isang kilalang designer. Ang kanyang marangyang relo na pinahiran ng ginto ay kumikinang paminsan-minsan. Gayunpaman, hindi nito maitago ang walang laman sa kanyang dibdib. Walang gana siyang nakatitig sa hindi nagalaw na crispy pata sa harapan niya. Ang amoy nito ay mayaman at kaakit-akit, bagaman para sa kanya ito ay hindi hihigit sa alikabok. Sa kabilang mesa, ang bakanting upuan ay tila mas malakas kaysa anumang tunog sa silid. Bahagya niyang hinawakan ang paa ng baso na naglalaman ng matamis na iced tea. Ang brown na umiikot sa loob nito ay sumasayaw na parang mga multo. 10 taon na ang lumipas mula nang mangyari ang aksidente nang mawala ang kanyang asawang si Lita at ang kanilang 3 taong gulang na anak na si Junjun sa mundo sa isang tumpok ng baluktot na metal at basag na salamin. Mula noon, pinuno ni Cardo ang kanyang buhay ng katahimikan, routine at isang kaharian ng mga pampalipas oras. Dahan-dahan niyang inangat ang baso na parang ang bigat nito ay nagtatago ng mga alaala. Ngunit nang ilapit niya ito sa kanyang labi, isang boses ang bumaluktot sa hangin sa tabi niya. Malambot, nanginginig, hindi inaasahan. Pwede ko bang kunin ang tirang pagkain mo, sir? Nanlamig si Cardo. Mabilis siyang lumingon at nakita ang isang dalagita na nakatayo sa tabi ng kanyang mesa. Wala pa siyang 19 taong gulang. Ang kanyang itim na buhok ay nakatali ng maluwag sa isang magulong ban na may mga pagod na hibla na bumabagsak. Ang kanyang jacket ay luma, nakabalot sa balikat sa malamig na maagang gabi ng tagulan. Sa kanyang kandungan ay isang sanggol na marahil piting o wating buwan na nakabalot sa isang kumot na kupas. Ang mga mata ng sanggol ay bukas na bukas at kumikinang. Nakatingin sa tumpok ng mainit na congee at mga piraso ng karne na nasa plato ni Cardo. Ang boses ng babae ay halos bulong. Ngunit kahit papaano ay binaluktot nito ang katahimikan ng restaurant na parang isang sirang string ng biolin. Kumurap si Cardo, na parang nagising mula sa isang mahaba at malalim na pagkakatulog. Ang silid ay nanlamig. Ang mga tinidor ay nakabitin sa hangin. Ang mga pag-uusap ay huminto sa isang nagulat na katahimikan. Isang waiter ang nagsimulang lumapit. Ang pag-aalala ay nakikita na sa kanyang noo. Ngunit banayad na itinaas ni Cardo ang kanyang kamay. Isang maliit na galaw, ngunit puno ng awtoridad. Maingat niyang tinalakay ang mukha nito. Sa kanyang ekspresyon ay walang kahihiyan, walang tanda ng manipulasyon o awa, tanging pagod at isang bagay na mas malalim. Isang tahimik na determinasyon. Ang pangangailangan ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa maliit na buhay na hawak niya sa kanyang dibdib. Yakap niya ang kanyang sanggol ng may pagmamalasakit na napakaprotektado kaya ang lahat ng iba pa ay nawala mula sa sandaling iyon. Hindi siya humihingi ng limos, hindi siya nagnanakaw. Siya ay nabubuhay. Napasakal si Cardo. Ang kandila sa pagitan nila ay kumurap. Sa sandaling iyon ay may nagbago sa kanya. Hindi isang maringal na paghahayag, hindi pa, kundi isang bulong, isang kislap. At bagaman hindi niya napansin noon, ang isang sandaling ito
Ang isang tanong na ito ay nagpabagsak sa mga pader na kanyang itinayo sa loob ng isang dekada at nagdala sa kanya patungo sa pagtubos na hindi niya kailanman hinanap sa pamamagitan ng pag-ibig na hindi niya kailanman inaasahan. Nakaupo siya nang walang galaw. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa dalagita, na parang ang buong mundo ay natunaw sa ingay sa likuran. Ang kanyang itim na buhok ay hindi nasusuklay na bumagsak sa magulo na alon sa paligid ng kanyang mukha at balikat. Ang mga hibla nito ay nakakuha ng refleksyon ng kandila na parang sirang ginto. Ang kanyang jacket ay halos hindi tumatakip sa kanyang katawan. Masyadong maikli ang kanyang mga braso, ang tela ay manipis sa mga siko. Sa kanyang mga paa ay luma at kupas na sapatos, natatakpan ng alikabok ng kalsada ng lungsod at halos napunit sa mga tahi. Ngunit hindi ang kanyang hitsura ang nagpahinga ng hininga ni Cardo. Ito ay ang kanyang mga mata. Hindi sila humingi. Hindi sila nag-alinlangan. Tinitigan siya ng walang takot, puno ng isang bagay na mas malakas kaysa sa kawalan ng pag-asa, pagtatanggol, dignidad, at isang tahimik na kalungkutan na halos hindi matiis. Sa kanyang ekspresyon ay may tapang na ipinanganak lamang kapag wala nang dapat protektahan maliban sa marupok na buhay na dala niya. Hindi siya humihingi para sa kanyang sarili, humihingi siya para sa kanyang anak. Nag-alinlangan si Cardo ng isa pang sandali, na parang isang hindi nakikitang hibla ang humigpit sa pagitan nila. Pagkatapos ay sa pamamagitan ng pagtulak ng plato ng bahagya pasulong, sinabi niya ng mahina, halos sa kanyang sarili, "Kunin mo." Hindi siya sumugod sa pagkain, hindi niya nilamon ito na parang nagugutom. Sa halip, nang may paggalang na tumama sa kanya ng mas malakas kaysa anumang sigaw, kinuha niya mula sa bag na nakasabit sa kanyang balikat ang isang maliit na piraso ng tela, malinis bagaman ang mga gilid ay napunit na. Maingat niyang binalot ang congee at ang natitirang piraso ng karne, pinilipit ang mga sulok na parang nagtatago ng kayamanan, hindi tirang pagkain. Pagkatapos ay lumuhod siya sa isang tuhod, niyakap ang kanyang sanggol ng mas mahigpit at kinuha ang isang maliit na plastik na kutsara mula sa bulsa ng kanyang jacket. Walang kurap na pinanood ni Cardo habang kinukuha niya ang isang simpleng bahagi ng mainit na pagkain, dahan-dahang hinipan ito at inilapit ang kutsara sa bibig ng maliit. Nagbukas ang sanggol ng bibig ng kusang loob. Ang kanyang maliliit na labi ay nagbukas, ang kanyang dila ay lumabas. Nang dumampi ang congee sa kanyang dila, siya ay umungol. Isang malambot na tunog na bumubula sa kagalakan na napakapurong kaya ang mga daliri ni Cardo ay humawak sa gilid ng mesa. Ang mukha ng sanggol ay kumikinang sa ilaw ng kandila. Ang kanyang matatabang kamay ay pumapalo sa dibdib ng babae. Isang ngiti ang namukadkad sa kanyang bilog na pisngi na parang bukang liwayway pagkatapos ng mahabang nagyeyelong gabi. Iyon ay isang ngiti na hindi nakita ni Cardo sa loob ng maraming taon. Hindi mula ng kanyang sariling anak, may kumurot sa kanyang lalamunan. Sandali siyang tumalikod upang subukang paalisin ang biglaang ulap sa harap ng kanyang mga mata. Ngunit mabilis na bumalik ang kanyang mga mata sa sanggol habang muli siyang huminga ng masaya, na parang ang init ng isang kutsara ay sapat na upang punuin siya ng kagalakan. Ang dalagita ay tahimik. Patuloy lamang siyang sumusubo ng kutsara-kutsara ng walang hangganang pasensya. Ang kanyang kamay ay matatag, ang kanyang hininga ay kalmado. Hindi siya kailanman lumingon upang tingnan kung sino ang maaaring humahatol sa kanya o kung anong opinyon ang nabuo sa tahimik na dagat ng mayayamang tagamasid. Siya ay naroroon para sa isang dahilan, para pakainin ang kanyang anak. Ang puso ni Cardo ay kinurot sa kanyang dibdib, dahan-dahan at malalim na parang may isang bagay na sinaunang nagising mula sa koma. Ito ay hindi awa, hindi kabutihang loob, ito ay ang hindi maikakaila na katotohanan. Naging saksi siya sa isang bagay na sagrado, isang pag-ibig na hindi mabibili, mapapalitan o lubusang mauunawaan ng mga hindi kailanman nakaranas ng pagkawala. Nang mukhang busog na ang sanggol,
Maingat na inilagay ng dalagita ang balot na tela sa bag. Inayos ang kumot sa maliit at tumayo. Muli niyang sinilayan si Cardo, bahagyang tumango, hindi bilang pasasalamat, kundi na parang kinikilala ang isang bagay na hindi nasabi sa pagitan nila. Pagkatapos ay tumalikod siya at umalis. Dumaan sa hanay ng puting tela at mga mesa patungo sa malamig na gabi sa likod ng salaming pinto. Nanatiling nakaupo si Cardo, hindi makagalaw, nakatingin sa lugar kung saan nakatayo ang dalagita. Ang mga kandila sa mesa ay kumurap ng dahan-dahan, nagtatapon ng banayad na alon ng ginto at anino sa hindi nagalaw na inumin, ang bakanteng upuan, at ang mundong kanyang kilala. Pagkatapos bago pa man niya marasyonalisa, suriin o kumbinsihin ang kanyang sarili na huwag gawin, tumayo siya, hindi nagmamadali, hindi dramatiko, kundi kalmado na may determinasyon. Inilagay niya ang serbilyeta sa mesa, tumango sa nagulat na waiter na nakatayo malapit at sinundan ang dalagita sa mabibigat na pinto ng restaurant patungo sa gabi. Hindi pa niya naiintindihan kung bakit, alam lamang niya na kailangan niyang lakarin ni Cardo mula sa malayo. Ang kanyang mga yapak ay napilayan sa tahimik na bangketa. Ang mga ingay ng lungsod ay huminto sa likuran, habang ang dalagita ay lumiko sa isang makitid na eskinita. Niyakap ang kanyang sanggol sa kanyang dibdib na parang isang marupok na kalasag mula sa mundo. Mabilis siyang kumilos, ngunit maingat, na parang ang bawat anino ay maaaring lunukin siya ng buo. Hindi niya alam kung bakit niya ito sinundan, naramdaman lamang niya na may isang bagay na mas malalim kaysa sa pagiging mausisa ang humihila sa kanya pasulong. Ito ay hindi awa, kundi pagkilala. Ang eskinita ay nagtatapos sa isang gumuho na paradahan na napapaligiran ng mga gusaling ladrilyo. Ang mga inabandunang sasakyan ay nakatayo na parang mga multo. Ngunit isang luma at yupi na Toyota Kijang ay naiiba. Sa loob nito ay may buhay. Ang mga bintana nito ay may hamog, ang pintura nito ay nagbabalat. Ngunit ito ay isang kanlungan. Lumapit siya sa kotse nang walang pag-alinlangan, binuksan ang likurang pinto at maingat na umayos sa kanyang sanggol. Ang manipis na kumot ay naging kutsyon. Niyakap niya ang kanyang sanggol sa dibdib, bumulong ng isang bagay na narinig lamang ng maliit. Pagkatapos ay umangat ang kanyang boses, malambot at nanginginig. Naging Nina Bobo, Nina Bobo. Oh, Nina Bobo, kung hindi matutulog, kakagatin ng lamok. Nanlamig si Cardo sa anino. Namangha, hawak ng maliit na kamay ang kwelyo ng dalagita. Nipikit ang kanyang mga mata habang ang himig ay bumubuo sa kanya na parang isang mainit na kumot. Ang kapaligiran ay madilim, ngunit ang kanyang pag-ibig ay hindi maikakaila. Lumapit siya. May isang bagay na dapat nag-alerto sa kanya. Nagulat na lumingon ang dalagita. Nagtagpo ang kanilang mga mata, paumanhin. Sabi niya na itinaas ang kanyang kamay bilang tanda ng kapayapaan. Gusto ko lang tiyakin na maayos ka. Sinusundan mo ako? Tanong niya nang may pag-aalala. Oo, sagot niya. Hindi siya tumakbo, hindi umiyak, tiningnan lang siya. Hinuhusgahan ang dayuhan na ito na nakasuot ng mahal. Nakita ko kung paano mo pinakain ang iyong anak, sabi ni Cardo. Hindi pa ako nakakita ng ganoon. Kailangan kong intindihin. Matapos ang isang paghinto, sinabi niya ng mahina. Ang pangalan niya ay Arca. Ako si Princess. Si Arca, ulit niya, Watubuan. Tumango siya. Gusto niya ang konji. Humina ang boses ni Cardo. Ang aking anak din. Kumurap si Princess. At sa sandaling iyon ay may nagbago. Hindi siya nagtanong. Nakinig lamang ng may bihirang katahimikan na taglay ng isang taong nakakaalam ng kalungkutan ng personal. Nag-aaral ako ng nursing, sabi niya, tapos nabuntis. Nawala ang kanyang ama. Itinakwil ako ng aking mga magulang. Simula noon ay mag-isa na ako. Nagkwento siya ng simple, nang walang kapaitan. Nakikita kami sa kotse na ito sa loob ng Dasantabuan. Nililinis ko ang bahay ng mga tao, nagtatrabaho bilang part-time na waiter kung kaya. Tinitigan ni Cardo ang kotse, ang kupas na kumot, ang mga damit ng sanggol na nakatupi sa sulok na parang kayamanan.
Kaya kong tumulong, hotel, pagkain, kahit ano. Itinaas niya ang kanyang kamay. Hindi ako humihingi ng pera. Nagulat. Tinanong niya, kung gayon, ano ang gusto mo? Tiningnan ni Princess si Arka at sinabi ng mahina, isang araw lang. Isang araw kung saan siya ay mainit, busog at ligtas. Iyon lang, ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya ng mas malakas kaysa anumang hinihingi. Ang mga ilaw sa kalye ay kumurap sa itaas nila, nagtatapon ng ginintuang dilaw na ilaw sa kanyang mukha. Sa ilaw na iyon, nakita ni Cardo ang isang bagay na pamilyar. Ang kanyang mga mata, ang mga mata ng kanyang yumaong asawa, hindi eksaktong pareho, ngunit sapat na malapit kaya may isang bagay sa kanya ang nabasag. Ang paraan ng pagyakap ni Princess sa kanyang sanggol ng mahigpit. Ang paraan ng pagtayo niya ng tuwid na may pag-ibig lamang bilang kanyang baluti. Ito ay nagpukaw ng isang bagay sa kanya na inilibing kasama ang kanyang asawa at anak. Bigla siyang umatras, natumba. Salamat, sabi niya. Kumunot ang noo ni Princess. Para saan? Dahil sa pagpapaalala sa akin na mayroon pa akong puso. Hindi siya sumagot ng kahit ano. Niyakap lamang si Arka ng mas mahigpit at muling kumanta ng Nina Bobo. Nanatiling nakatayo si Cardo ng ilang sandali pa. Ang awit ay umalpas sa gabi na parang isang lifeline. At bagaman hindi ngumiti si Princess, hindi rin niya isinara ang pinto. At iyon ay sapat na. Mula ng gabing iyon, hindi maalis ni Cardo sa kanyang isip ang imahe ng dalagita na may punit na sapatos at ang sanggol na may ngiting konji. Kahit gaano karaming email ang kanyang tiningnan at gaano karaming pulong ang kanyang dinaluhan, ang kanilang mga mukha ay nanatili sa kanya. Isang tahimik na paalala na sa isang lugar sa parehong lungsod, kung saan ang mga tao ay umiinom ng P100 milyon na alak, isang ina at anak ang nabubuhay sa kabutihan at katatagan lamang. Hindi niya siya kinausap muli, hindi bababa sa hindi direkta. Sa halip, nagsimula siyang kumilos ng tahimik at tiyak habang binuo niya ang kanyang yaman. Muli niyang nakita ang kanyang kotse na nakaparada sa likod ng isang lumang tahimik na simbahan. Nang hindi lumalapit, nang hindi nakikialam, nag-iiwan siya ng maliliit na pakete sa tabi ng kotse bago sumikat ang araw, isang lata ng gatas ng sanggol, isang pakete ng diapers, isang saradong lalagyan ng homemade na chicken adobo na mainit pa ng hawakan. Inayos niya ang mga lihim na pagbisita ng pediatrician na nagpanggap bilang kalahok sa isang programa ng kawanggawa mula sa simbahan. Hindi alam ni Princess kung sino ang nagpadala. Hindi siya nagtanong, ngunit nang umalis ang doktor, niyakap niya si Arka ng mas matagal kaysa sa karaniwan at bumulong, salamat sa Diyos, salamat sa sinuman. Sa simula ay nag-alinlangan si Princess. Natuto siyang mabuhay sa pamamagitan ng pag-asa ng pagkabigo. Gayunpaman, ang mga tahimik na galaw na ito ay hindi kailanman sinamahan ng isang tala, walang hinihingi o hiling. Walang humihiling sa kanya na ngumiti. Walang humihiling sa kanya na magpasalamat. Naroroon lamang sila. Patuloy, malambot, totoo. Unti-unting nagbago ang hinala sa isang bagay na mas mapanganib. Pag-asa. Isang gabi nang magsimulang lumalim ang lamig ng Oktubre sa gabi, nangyari ang sakuna. Si Arka ay balisa sa buong araw, ayaw kumain. Ang kanyang noo ay mainit, ngunit pagsapit ng gabi ang kanyang temperatura ay tumaas sa 40 degrees Celsius. Sinubukan ni Princess ang lahat, malamig na compress, malambot na Nina Bobo, umiindayog sa likurang upuan ng kotse, ngunit ang kanyang pag-iyak ay lalong naging nakababahala. Ang kanyang hininga ay mababaw at mabilis. Mabilis siyang nagmadali sa pinakamalapit na ospital. Ang babae sa reception ay halos hindi nag-angat ng kanyang mga mata nang ipaliwanag ni Princess na kailangan ng kanyang anak ng tulong. Nang tanungin tungkol sa health insurance, nauutal si Princess. Nang marinig na wala siya, tumigas ang mukha ng babae. Walang lugar, sabi niya ng matalim. Kailangang maghintay o maghanap ng ibang ospital. Nanginginig ang boses ni Princess. Bata lang siya, ang temperatura niya ay 40 degrees. Hindi siya sumasagot.
Tulong po ma'am, nang walang kumpletong administrasyon, wala kaming magagawa. Paumanhin, lumabas si Princess sa kalsada. Ang kanyang hininga ay umalpas sa malamig na hangin. Tahimik si Arka, isang nakakatakot na katahimikan. Niyakap niya ito ng mas mahigpit. Ang kanyang katawan ay nanginginig dahil sa lamig at gulat. 100 lamang ang natitira. Inilabas niya ang kanyang lumang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinatype ang 2 salita lamang, "Tulungan mo kami." Hindi niya alam kung darating siya. Hindi pa nga niya naiintindihan kung bakit naniniwala siya na maaring darating siya. Ngunit sa loob ng 6 na minuto, nagliwanag ang mga ilaw sa bangketa, huminto bigla ang itim na Toyota Fortuner ni Cardo. Lumabas siya nang hindi naghihintay na mamatay ang makina. Ang kanyang suit ay lumilipad sa hangin. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa pag-aalala. Hindi siya nagsalita, inabot lamang niya ang kanyang kamay. Inilagay ni Princess si Arka sa kanyang mga bisig at sa unang pagkakataon ay hindi nagrebelde ang sanggol. Ang kanyang maliliit na kamay ay pumulupot sa hintuturo ni Cardo. Isang mahina, ngunit mulat na pagkakahawak, na parang kinikilala ang seguridad. Niyakap ni Cardo ang maliit nang may kahanga-hangang lambing at walang pila na pumasok sa ospital. "Kailangan ko ng doktor ngayon," sabi niya sa opisyal ng ER. Ang kanyang boses ay bakal at matatag. "Ang batang ito ay nasa kritikal na temperatura. Babayaran ko ang lahat ng gastos. Ngunit kung mag-antala ka ng 1 minuto pa, bibilhin ko ang ospital na ito at sisantehin ang bawat isa dito." Kaagad na tinanggap si Arka. Umupo si Princess sa koridor. Nanginginig sa pagod, ang ulo ay nakayuko sa kanyang mga kamay. Tahimik si Cardo sa tabi niya. Nang bumalik ang nurse na may balita, si Arka ay matatag, nagpapahinga at babantayan sa buong gabi. Huminga ng maluwag si Princess, hindi namamalayan na pinipigilan niya ang kanyang hininga mula pa noong lumubog ang araw. Tiningnan niya si Cardo. Ang kanyang mga mata ay may luha. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. "Dumating ka." Tumango siya. Siyempre, umagos ang luha bago pa man niya napigilan. Sumandal siya sa kanya. Ang kanyang dibdib ay umakyat at bumaba dahil sa ginhawa at isang bagay na mas malalim marahil ay kalungkutan o paglaya. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa kanyang balikat at walang pag-aalinlangang niyakap siya ni Cardo. Hindi niya siya hiniling na kumalma. Hindi humingi ng paliwanag, niyakap lamang siya habang ang tahimik na oras ng gabi ay lumipas sa likod ng malinis na puting pader. Ito ang unang pagkakataon na hinayaan ni Princess ang kanyang sarili na bumagsak mula ng maging ina. At para kay Cardo, ito ang unang pagkakataon sa loob ng 10 taon na ang yakap ay hindi naramdaman na isang pagtataksil. Hindi sila nag-usap tungkol sa pag-ibig. Hindi nila tinukoy ang anumang bagay ng gabing iyon. Ngunit sa sandaling iyon, may nagbago magpakailanman sa matatag na tibok ng puso ng lalaki na minsang sumumpa na hindi na magmamalasakit at sa hininga ng dalagita na tanging kaligtasan lamang ang kilala. Hindi dahil iniligtas niya siya, kundi dahil ngayon ay hindi na niya kailangang maging malakas ng mag-isa. Nagsimula ang lahat sa isang litrato. Medyo malabo, kinunan sa gabi, nagpapakita kay Ricardo Reyes na lumabas mula sa ER ng ospital na may sanggol sa kanyang bisig at isang dalagita na sumusunod sa kanya. Sa loob ng ilang oras, bumaha ang litrato sa social media, mga blog at mga headline ng tsismis. Tech bilyonaryo, penyelba ng gabi ng batang ina at negosyante. Sumabog ang internet, ang pagkakakilanlan ni Princess ay hindi na naging lihim. Ang mga leak na porma ng pagpaparehistro sa ospital ay nagkumpirma ng kanyang pangalan, pagkatapos ay sinundan ang mga komento ng mga alingaw-ngaw, paghuhusga at kalupitan. Pinuri ng ilan si Cardo, tinawag siyang mapagmahal at mapagbigay, ang iba naman ay malupit. Siya ay isang gold digger, lahat ay pinlano. Sinong lalaki ang gustong masangkot sa ganitong bagay? Sa apartment na inihanda ni Cardo para sa kanya at kay Arka, nakaupo si Princess sa dilim.
Ang tanging liwanag ay mula sa kanyang telepono. Sa bawat pag-swipe, mas maraming lason. Sa bawat headline, mas maraming kahihiyan. Humihinga siya ng mahirap, nanginginig ang kanyang mga kamay. Pinatay niya ang screen, takot na ang liwanag nito ay maaaring hawakan ang kanyang anak ng parehong lason. Gumalaw si Arka sa kanyang crib. Tumayo siya at dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, pinapakalma, pagkatapos ay umupo sa gilid ng kama at tiningnan ang sahig hanggang umaga. Nang pumasok si Cardo, alam niyang may nagbago. Ang postura ni Princess ay nakasara, ang kanyang mukha ay lumayo. Hindi ko kaya ito, sabi niya. Ayoko na lumaki ang aking anak sa iskandalo. Ayoko na makita niya balang araw ang mga kasinungalingan at magtaka. Totoo ba iyon? Umupo si Cardo sa tabi niya. Wala kang ginawang masama, sabi niya nang malumanay. Si Arka din. Umiling siya. Hindi nagmamalasakit ang mga tao. Nagpasya na sila kung sino ako. Tumigas ang boses ni Cardo. Kung gayon, hayaan mong sabihin ko sa kanila kung sino ka talaga. Nang araw ding iyon ay tinawagan niya ang kanyang public relations team. Walang pahayag, walang sinanay na press release. Gusto niyang magsalita ng direkta sa harap ng publiko at nang walang filter. Kinabukasan, lumabas siya ng live sa pambansang telebisyon. Ang kapaligiran ay simple, tahimik ang studio, malambot ang ilaw, walang istorbo. Ang interviewer ay hindi nagtanong ng mga nakakagulat na tanong. Binigyan lamang siya ng espasyo upang magsalita. Hindi nagsimula si Cardo kay Princess kundi kay Lita at Junjun. Isinalaysay niya ang kuwento na sa loob ng maraming taon ay iniiwasan niya. Ang aksidente, ang katahimikan, kung paano siya inubos ng kalungkutan. Nagsalita siya tungkol sa ilusyon ng tagumpay at kung paano nito itinago ang tunay na kawalan. Huminto ako sa pamumuhay nang sila ay namatay, sabi niya. Pagkatapos ay nagsalita siya tungkol kay Princess. Hindi siya humihingi ng limos, sabi niya, hindi rin humingi ng tulong. Gusto lang niyang pakainin ang kanyang anak at ginawa niya ito sa paraan na nagpukaw sa akin ng isang bagay na akala ko ay nawala magpakailanman. Nanginginig ang kanyang boses. Wala siyang kinuha sa akin. Ibinigay niya sa akin ang hindi maibibigay ng iba. Isang dahilan upang magmalasakit muli. Isang dahilan upang huminga. Tiningnan niya ang kamera. Si Princess ay hindi isang headline ng balita. Siya ay isang ina. Si Arka ay hindi pag-aari. Siya ay isang kahangahangang bata. Hindi ko sila iniligtas. Sila ang nagligtas sa akin. Ang interview ay tapat, bukas, at lubos na makatao at ito ay nagtagumpay. Kinabukasan ng umaga, nagbago ang sitwasyon. Iba na ang online na pag-uusap. Sinimulan siyang ipagtanggol ng mga tao, ibinahagi ng mga ina ang kanilang mga kwento. Pagiging single parent, kahirapan, paghuhusga. Nagsalita ang mga nurse na nagpapaliwanag kung gaano karaming dalagita na tulad ni Princess ang hindi nakikita. Nagsimulang dumaloy ang mga donasyon sa mga ampunan. Isang ina mula sa Davao ang nagtatag ng isang pundasyon upang suportahan ang mga kababaihan na tulad ni Princess. Hindi nakipag-usap si Princess sa media, ngunit kinabukasan ng umaga ay dumating siya sa pintuan ni Cardo. Nakabalot ng mainit si Arka. Hindi siya kumatok. Binuksan niya muna ang pinto. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit matatag. Hindi ako aalis, sabi niya. Kung gusto mo pa kami, nandito kami. Tahimik si Cardo, tumabi, hinayaan silang pumasok, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon ay naramdaman niya na may isang bagay na nagbago magpakailanman at payapa. Ang pinto na bukas ay hindi lamang sa kanyang bahay, kundi pati na rin sa kanyang puso. Isang pamilya ang nagsimula, hindi inaasahan at hindi mahuhulaan. Ang apartment na inuupahan ni Cardo para sa kanila ay hindi kakaiba, simple ayon sa kanyang pamantayan, ngunit mainit, puno ng sikat ng araw at tahimik. Mayroong 2 silid-tulugan, malambot na kulay abo na dingding, mga bintana na nakakakuha ng ilaw ng umaga ng eksakto.
Lumipat si Princess na may 2 travel bag, isang baby carrier, at ang bigat ng isang tao na hindi kailanman binigyan ng ligtas na lugar upang huminga. Ngunit sa loob ng 1 linggo, ang lugar ay naging tirahan. Sa refrigerator ay nakalagay ang mga makukulay na larawan. Ang maliliit na medyas ay nakasabit sa sampayan. Sa hangin ay ang amoy ng baby lotion at Nina Bobo. Hindi nila kailanman tinalakay kung sino sila sa isa't isa. Hindi bababa sa simula ay walang pahayag, walang label ng deadline. Sila ay nabuhay lamang ng magkasama. Dumating si Cardo tuwing umaga sa simula ay may dahilan upang tingnan, magdala ng groceries o diapers. Ngunit mabilis itong naging ugali. Siya ay kumakatok at si Arka ay kumikinang sa tuwa na tumatalon sa kanyang crib na naririnig ang tunog ng pinto. Nagtimpla na si Princess ng kape. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang maganda at maluwag na bun at nagbahagi sila ng mga kwento sa almusal. Natuto si Cardo na hawakan ang bote sa tamang anggulo, initin ang gatas ng hindi masyadong mainit, palitan ang diapers. Sa simula ay awkward. Pagkatapos ay may kumpiyansa na nakakagulat maging sa kanyang sarili. Kinalimutan niya ang ritmo ng pag-iyak ni Arka, nauunawaan ang pagkakaiba sa pagitan ng gutom at hindi komportable, pagod at pagiging balisa. Isang hapon, habang inuugoy si Arka na ang maliliit na kamao ay nakahawak sa kanyang kamay, napagtanto ni Cardo ang isang simple ngunit mahalagang bagay. Ayaw niyang umalis, hindi pagkatapos ng siesta, hindi pagkatapos ng umong oras, gusto niyang manatili. Napansin din ito ni Princess. Paano nagtagal si Cardo? Paano niya pinakinggan ang pagsasalita ni Arka na parang ito ay isang symphony? Hindi niya kailanman sinubukang magpa-impress o kontrolin. Dumating lamang araw-araw na may kalmadong mga kamay at mga mata na dating walang laman, ngunit ngayon ay dahan-dahang napupuno ng liwanag. Hindi niya kailanman nakilala ang pag-ibig na hindi humihingi ng kapalit, ngunit hindi rin niya nakilala ang isang lalaki na naroon lamang sa tabi niya. Hindi para ayusin siya, hindi para ariin ang kanyang kwento, kundi para lumakad sa tabi niya. Sa tahimik na oras sa pagitan ng pagpapakain at paliligo, isang bagong ugnayan ang nagsimulang lumaki. Ito ay hindi ang romantikong mapusok na pag-ibig na idinideklara ng mundo. Ito ay mas mabagal, mas malalim. Ipinanganak hindi mula sa pagkahilig, kundi mula sa pagtitiyaga. Isang gabi nang sa wakas ay nakatulog si Arka. Nakaupo si Princess at Cardo sa balkonahe sa katahimikan na nababalutan ng kumot. Ang lungsod sa ilalim ay kumikinang sa ginto at asul, ngunit wala sa kanila ang tumingin sa ibaba. Bumaling si Cardo sa kanya. Ang kanyang boses ay malambot. Nang mawala sa akin si Lita at Junjun, akala ko ang isang bahagi ng aking sarili ay namatay kasama nila. Ang bahagi na gustong magmalasakit, maging bahagi ng isang tao, kailangan. Tiningnan siya ni Princess. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilaw ng buwan. Hindi mo siya nawala, bulong niya. Naghihintay lang siya. Nang gabing iyon ay hindi sila naghalikan at hindi na kailangan. Ang sandaling iyon ay umabot sa pagitan nila na parang isang hindi nasabi na pangako, ngunit lubos na nauunawaan. At sa sandaling iyon ay ngumiti si Princess. Hindi ang ngiti na ibinibigay niya sa nurse mula sa kagandahang loob o kay Arka dahil sa ugali. Ito ay para lamang sa kanya, puno at bihira. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ngumiti si Cardo pabalik. Totoo, kalmado, pinalambot ng pagpapagaling, kumikinang mula sa loob. Hindi pa sila naging magkasintahan, hindi pa naging pamilya sa pangalan, ngunit sila ay isang bagay na mas malakas. 2 taong sinira ng kalungkutan at natagpuan sa isa't isa ang isang mabagal at matatag na simula ng isang tahanan. Isang hapon, isang payak na puting sobre ang nakasiksik sa ilalim ng pinto ng apartment na parang isang hindi inaasahang hangin. Matagal na tinitigan ni Princess bago buksan. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang sulat. Pamilyar ang sulat kamay, malinis, siksik at walang pag-aalinlangan na sa isang ina. Sa sulat ay ilang linya lamang,
nang walang malalakas na paghingi ng tawad o dramatikong pagsamo. Tanging simpleng mga salita na nakasulat sa tinta na parang masyadong pinipindot ang pahina. Kung mayroon pang pagkakataon na makilala ang aking apo, gusto kong subukan. Umupo si Princess sa mesa ng kusina ng higit sa 1 oras. Ang sulat ay malambot na gusot sa kanyang mga kamay habang naglalaro si Arka malapit sa isang tumpok ng makukulay na bloke. Hindi siya umiyak, hindi nagalit. Ngunit ang katahimikan na pumuno sa silid ay napakakapal, kaya ito ay naramdaman na nakakasakal. Nang dumating si Cardo ng gabing iyon, natagpuan niya siya sa parehong lugar. Sumulat siya, sabi ni Princess ng mahina nang hindi nag-aangat ng tingin. Lumapit siya, kinuha ang sulat at binasa ito, pagkatapos ay inilagay at umupo sa tabi niya. Ano ang iniisip mo? Tanong niya. Hindi ko alam, sagot niya. Halos 2 taon na mula nang huli silang makipag-usap sa akin. Mula nang sabihin nila na hindi na ako ang kanilang anak, dahan-dahang tumango si Cardo. Wala kang utang sa kanila. Bumaling si Princess sa kanya. Ang kanyang mga mata ay may ulap ng pag-aalinlangan. Ngunit si Arka, hindi ba siya may karapatan na malaman kung saan siya nagmula kahit na ang lahat ay sira? Nag-isip si Cardo. Maingat na pinili ang kanyang mga salita. Huwag mong hayaan siyang lumaki na may parehong kawalan na mayroon ka. Hayaan siyang magkaroon ng pagkakataon na magpatawad o hindi, ngunit hayaan siyang pumili. Pagkalipas ng ilang araw, pumunta sila sa lungsod na dating tinawag ni Princess na tahanan, ang Baguio. Ang mga inaantok na luntiang burol at makitid na kalsada kung saan ang bawat mukha ay tila masyadong naaalala ang nakaraan. Ang bahay ng kanyang mga magulang ay nakatayo sa dulo ng isang batong daanan, puting pintura na bahagyang kumupas. Ang duyan sa veranda ay kumakalabog pa rin sa hangin. Matagal na nakatayo si Princess sa labas. Si Arka ay nasa kanyang bewang. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakahawak sa kanyang sweater. Medyo nakatayo si Cardo sa likuran. Suportado siya, ngunit hinahayaan siyang manguna. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang babae ang lumabas, mga 50 taong gulang. Ang matatalim na linya sa kanyang mukha ay pinalambot ng oras at kalungkutan. Si Aling Nena, ina ni Princess. Sa isang sandali ay walang gumalaw, pagkatapos ay lumapit ang kanyang ina na humihinga ng nanginginig. Ang kanyang tingin ay bumagsak kay Arka, pagkatapos ay kay Princess at ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Napakalaki ng pagkukulang ko, bulong niya. Ang kanyang boses ay nabasag. Natakot ako sa iniisip ng mga tao. Takot na mawala ang bersyon mo na akala ko ay pinalaki ko at nawala pa rin. Tahimik si Princess. Bahagyang nakabukas ang kanyang mga labi, tense ang kanyang panga. Sa likuran ng kanyang ina ay lumabas ang kanyang ama, mas matanda kaysa sa kanyang naaalala. Ang kanyang mga kamay ay nakatupi ng kinakabahan sa harap niya. Tiningnan niya ang kanyang apo na parang nakakakita ng isang bagay na sagrado. Inabot ni Arka ang kanyang kamay. Walang alam sa kasaysayan, walang pakialam dito. Tanging sa pagiging mausisa, at iyon ang nagpabagsak sa lahat. Umungol ang kanyang ina. Lumapit na nakalahad ang mga kamay, ngunit nag-aalangan. Pwede ba? Pwede ko ba siyang kargahin? Nag-alinlangan si Princess ng isang sandali lamang. Pagkatapos ay dahan-dahang inilagay si Arka sa mga bisig ng kanyang ina. Ang matandang babae ay niyakap siya ng mahigpit na parang sinusubukang pigilin ang oras mismo. Umiyak siya ng mahina, bumulong sa bata na kumukurap pabalik ng may inosenteng pagkamangha. Pinanood ni Cardo mula sa gilid, ang kanyang dibdib ay masikip. Hindi siya bahagi ng sandaling ito, ngunit naging saksi siya sa kapangyarihan nito. Nang sa wakas ay lumapit si Princess at niyakap ang kanyang ina, ang veranda ay tila huminga ng maluwag. Hindi nawala ang nakaraan, ngunit naging mas malambot. Ang pagpapatawad ay hindi kidlat, kundi isang mabagal na bukang liwayway. Nang araw ding iyon, 3 henerasyon ang nakaupo sa lumang mesa ng kusina kung saan dating nag-aalmusal si Princess bago pumasok sa paaralan. Nagbuhos ang kanyang ina ng tsaa. Ang kanyang ama ay dahan-dahang inuugoy si Arka
sa kanyang kandungan. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang bahay ay napuno ng tawanan. Nahuli ni Princess ang tingin ni Cardo mula sa kabilang dulo ng silid at ngumiti siya. Bumulong siya ng dalawang simpleng salita sa kanyang mga labi. Salamat, umiling siya na nakangiti pabalik. Hindi, bulong niya ng mahina sa kanyang sarili. Salamat sa pag-uwi. 1 taon ang lumipas. Nagbago ang mundo, ngunit sa mga bagay lamang na mahalaga, humina ang ingay, nawala ang mga headline. Bilang kapalit ay dumating ang isang bagay na mas tahimik at mas malakas, ang buhay. Ito ay isang maliwanag na araw sa tag-araw nang bumalik sila sa parke, ang parehong parke kung saan nagsimula ang lahat. Ang hangin ay dahan-dahang nagpapagalaw sa mga dahon. Ang ginintuang araw ay nagpainit sa bukas na bukirin na parang isang biyaya. Walang arko ng bulaklak, walang mga photographer na nagtutulakan na naghahanap ng perpektong kuha. Isang maliit na grupo lamang ng malalapit na kaibigan, puting lino sa ilalim ng isang lumang puno ng banyan, at isang simpleng kahoy na arko na pinalamutian ng mga dahon at laso. Sa gitna ay nakatayo ang isang maliit na bata na nakasuot ng dark blue vest at tumutugma na bow tie. Si Arka, halos 10 taong gulang, ay mahigpit na hawak ang isang maliit na velvet box sa kanyang 2 kamay at dahan-dahang lumakad sa damuhan nang may determinasyon patungo sa lalaki na nakatayo ng ilang hakbang lamang sa harap. Si Cardo ay nakatayo hindi sa designer suit, kundi sa isang malambot na kulay abo na blazer na, tulad ng sinabi ni Princess, ay halos nagpapangyari sa kanya na magmukhang tao. Mas mahaba ang kanyang buhok na may mga pilak na hibla na hindi na niya itinago. Ang kanyang mga mata na dating may ulap ng kalungkutan ay kumikinang ngayon sa isang bagay na mas bihira kaysa sa yaman, pag-asa. Nang lumapit si Arka, lumuhod si Cardo sa isang tuhod at maingat na kinuha ang kahon mula sa maliliit na daliri. Tumingala ang bata at tumawa, pagkatapos ay bumalik sa gilid ng bukirin kung saan nakatayo nang walang sapin sa damuhan si Princess. Ang kanyang puting damit ay kumakaway sa hangin. Hindi pa siya kailanman nagmukhang mas maganda. Hindi dahil sa damit o sa araw sa likuran niya, kundi dahil sa buhay sa kanyang mga mata. Isang nagniningning na lakas na lumitaw pagkatapos dumaan sa dilim. Lumapit si Cardo na may kahon sa kamay at lumuhod. Sa isang sandali ay humina ang hangin, na parang ang buong mundo ay huminto upang makinig. Tiningnan niya siya, ang kanyang boses ay matatag, ngunit puno ng emosyon. Wala kang hiniling, sabi niya ng mahina. Hindi ka namamanhik, hindi ka umasa. Lumabas ka lamang sa pinakamasamang gabi ng iyong buhay at binigyan ako ng pagkakataon na maalala kung paano nararamdaman ang kailangan, kung paano nararamdaman ang mabuhay. Binuksan niya ang kahon at sa loob nito ay isang simpleng singsing, elegante, nang hindi sobra. Pinili hindi dahil sa halaga nito, kundi dahil sa kung paano ito magiging hitsura sa kanyang kamay habang hawak niya ang kanilang anak. Hindi mo kinuha ang aking tirang pagkain, Princess, bulong niya. Binigyan mo ako ng lahat ng hindi ko napagtanto na nawawala sa akin. Binigyan mo ako ng pamilya, binigyan mo ako ng pag-ibig, binigyan mo ako ng kinabukasan. Huminto siya ng isang sandali. Sa kanyang mga mata ay kumikinang ang luha. Will you marry me? Itinaas ni Princess ang kanyang kamay sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha bago pa man bumagsak ang una. Tumango siya ng 1 beses, pagkatapos ay 2 beses, pagkatapos ay lumuhod sa harapan niya, tumatawa sa pagitan ng mga luha at bumulong. Oo, tatanggapin ko. Niyakap nila ang isa't isa. Ang mga kamay ay magkakabit na parang mga nawawalang piraso ng puzzle na sa wakas ay natagpuan. Sinimulan ng ustads ang simple at maikling seremonya ng kasal. Habang naglalaro si Arka sa mga dahon sa lupa, paminsan-minsan ay tumitingin na parang sinusubukang intindihin kung bakit masyadong balisa ang mga matatanda. Ngunit nang eksaktong ijab kabul, nang mangako si Cardo na mahalin hindi lamang si Princess, kundi pati na rin ang anak na nagkaisa sa kanila, lumapit si Arka at niyakap ang mga paa ni Cardo.
"Tatay," sabi niya. At sa sandaling iyon ay huminga ng maluwag ang buong parke. Yumuko si Cardo, basa ang kanyang mga mata at inangat ang bata sa kanyang mga bisig. Hawak siya sa isang kamay at si Princess sa kabilang kamay. Bumulong siya, "Mahal ka ni tatay, anak." Sa yakap na iyon sa ilalim ng araw, nang walang mga manonood maliban sa ilang kaibigan at ang langit sa itaas nila, ang lahat ng nasira ay naging buo muli. Hindi iniligtas ni Cardo ang batang ina. Siya ang nagligtas sa kanya mula sa kalungkutan, mula sa isang buhay na napakakinis at walang laman, kaya halos lunukin siya ng buo. At sa lugar ng kalungkutan, ipinanganak ang isang bagong pamilya. Hindi dahil sa dugo, hindi dahil sa plano, kundi mula sa isang bulong, isang tanong at isang plato ng congee. Hindi sila perpekto at hindi na kailangan. Sila ay magkasama at sa wakas ay sapat na iyon. Kaya nga, mula sa isang bulong sa isang marangyang restaurant ay umabot ang kwento ng pag-ibig, pagtubos at pangalawang pagkakataon. Ang nagsimula sa isang hiling para sa tirang pagkain ay naging isang paglalakbay na nagbigay kahulugan muli sa kahulugan ng pamilya. Binuksan ni Cardo hindi lamang ang kanyang puso, kundi pati na rin ang kanyang buhay. Hindi lamang nakaligtas si Princess, natagpuan niya ang isang tahanan at ang maliit na si Arca na dating niyakap sa mga kamay ng estranghero, ngayon ay lumalakad sa tabi ng ama na pinili siya hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa pag-ibig. Dahil minsan ang pinakakahanga-hangang mga kuwento ay ipinanganak mula sa pinakatahimik na mga sandali. Kung ang kuwentong ito ay tumama sa iyong puso, nagparamdam sa iyo ng isang bagay, nagbigay sa iyo ng pag-asa o nagpatulo ng luha, huwag kalimutan na i-like, i-share at higit sa lahat, mag-subscribe sa channel na ito. Ang lugar kung saan ang bawat kuwento ay nilikha upang pagalingin ang iyong kaluluwa at paalalahanan ka na ang pagmamahal ay ang pinakamakapangyarihang himala sa lahat. Hanggang sa susunod na kwento.